niyang training na tinatawag natin NOW. N-O, tama? N-A, no pala. Noha pala, Noha. Okay, ngayon, di ko na patatagalin. Okay? Tayo po tayong lahat at palagpakan natin ng milyon-milyon. Our SP Sean Medalla. Thank you. Sige po, have a seat. Yan. So, palakpakan naman natin si Kevin. No. Saan yung clicker pa ba? Okay, so, syempre, bago tayo mag-start, okay lang pa mga 1 hour. Okay na training. Kasi actually, this is recorded also para doon sa mga susunod na pag may mga kausap kayo o mga for mga qualifiers o downlines nyo, pwede nyo i-send. Okay ba yun? Yes! Oo. Kaya, sige, start tayo. Magpapakilala muna ako. Siyempre, yung iba hindi pa po ako personally kakilala. My name is Chad Medalla. So, 16 years na po ako sa industry ng network marketing. Okay? Sa katagal. So, ibig sabihin, yung i-share ko sa inyo is more on the experience na nakuha ko within that 16 years. Okay, pero before dyan, siyempre gusto ko muna ipakita kung paano ako nag-start. Ano yung itsura ko before. Uy! Uy, hindi mo gumagana. Teka, Kim. Naku, Kim, hindi hindi nakasaksak. Okay. Para at least makita nyo, kasi I started at mag-network at age of 23. Okay, so 23. And gusto ko po makita, ito po yung itsura ko dati when I started. Okay? So ito, para magkaroon po kayo ng idea, konting kwento lang. Okay na ba? So pag may tanong ako, dapat may sagot kayo ha. Kasi ulitin ko, sa tagal 16 years, nung nag-asentra ngayon lang po ulit ako magkahandak ng training after almost siguro 9 months. So please bear with me para at least mas matuto po tayo lahat. Okay ba yun? Okay? So eto po, this is my first time na humawak ng microphone 16 years ago. Na-document. Okay? So, para katulad ni Kels, sabi niya kanina, grabe naman, nabigla ako eh. Ganon din ang ginawa sa akin ni FPL Man. Pepanyo. Okay. Mga siguro 1 to 2 weeks pa lang ako niyan. Alam mo, sabi sa akin, nakaupo lang ako sa couch sa previous naming company. Sabi niya sa akin, bro, intro mo ako. Sabi ko, ha? Lahat ng kaba ko lumabas eh. Ano may normal naman yung tibok ng puso mo, tapos biglang bumilis lahat eh. Di ba? Kayo ba ganun din? Oh. So paghawa ko ng mic, bago pa niyan, sabi ko natatain ako, naiihi ako, napupo. Lahat ng pwede kong irason, bababa ako sa office, lahat. Kaya lang sabi niya, hindi, intro mo ako. So, to cut the long story short, wala, lakasan ng loob, inawakan ko yung mic. Sabi niya kasi, darating yung time kung sino may hawak ng mic, siya hindi kita ng malaki. Yes. And it came true. Totoo pala yun. Di ba? O, gusto niyo ba hawakan yung mic? Yes. So, 2010, nang nag-start po ako, wala akong idea, wala akong alam sa network marketing. New blood, kung tawagin. Kayo ba? Ganun din? First time din? Okay, so pare-pareho tayo. And because of this, ginawa ko siya part-time. Part-time lang. Part-time ako, I was employed before sa government, sa Capitol. Tapos, nagtuturo po ako sa college. Hindi lang halata na mukhang teacher. Diba? Pero part-timer po ako doon. Ang routine ko, 8 to 5. Working, 5:30 to 8:30, nagtuturo sa college. Nung nagturo ako sa college, fresh graduate ako, ang hawak kong estudyante, mga 1 year ahead lang ako. So ibig sabihin, mga kakilala at kaibigan ko lang. So pag nasa classroom kami, para kami naglalaro lang, kasi magkakaedad lang kami, 23 ako, 22 sila. So mga ganun lang. Tapos, ang maganda doon, pag nung nag-join ako sa industry natin, lahat sila in-invite ko. Sabi ko, may +1 kayo sa final grade pag pumunta kayo ng office at nag-attend ng ganitong crossing event. Nagpuntahan lahat. Nag-attend, may +1 sa final grade. May isa naman sumali. Okay lang, at least may sumali that time. Okay. So because of that, doing network marketing for 2 years part-time. Ito naman yung picture ko. Ito yung first time na nag-encash ako that is around 120,000 pesos. Encash, first encashment ko yan. Bakit first? 2 years?
after 2 years kasi hindi po ako nag-i-encash ng kinikita ko before. Why? Ang target ko noon, gusto ko pag nag-encash ako, diretso pambili ko ng first car ko, ng sasakyan ko. Kayo ba gusto niyo ng first car? Yes! Oh, anong car? Oh, naku, hindi alam. Honda, maganda yung Honda. Honda Wave. Okay. Dapat clear eh, mamaya discuss natin yan. So, this is my first encashment. Kung makikita niyo po, this is 2012. Ang cellphone ko ano? Nokia E90 communicator. Yung parang pangkaskas ng yelo. So, ibig sabihin, nagka-result po kami na ganyan ang mga cellphone namin. Kaya kung yung cellphone mo ngayon, basag yung tempered, okay lang yan. Ang importante, nagagamit mo pa rin. Kami nga ang cellphone namin, alam mo yung pag may presentation kami before, ang hirap ilabas. Kasi pag nilabas mo, mas maganda pa yung cellphone ng kausap. Tapos sa'yo, di ba, ang pangit, Nokia pa. Tapos pag may tumunog pa, ano yung tunog? Pag may nag-message, yung iba hindi nakaka-relate, hindi naabot eh. Parang maling kwento ko Okay? So, imagine, this is 16 years, 14 years ago na nangyari. And, pinakamaganda niyan, isa ako sa nakausap ni CSO, Joseph Lim, way back 2011. Kung makikita niyo to, ayan di ba? Hindi mo alam kung nagkagibunchin technique, nakaganon siya di ba Parang pinagagalitan, di ba? 2011 yan. Actually, hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin. Ang sabi niya sa akin that time, alam mo bro, may potential ka. Hindi mo lang mismo nakikita. Kasi 2011 na ako, hindi pa ganun kalaki yung kinikita ko. So siguro maabot ng 5,000 per month. Tapos yung skill ko, gumagaling na ako, pero kinikita ko hindi pa ganun kalaki. So kinausap niya ako dyan, umiinom kami that time. Eto siguro, kilala niyo naman to. Dons, kilala mo ba to? Kilala niyo ba to? Yun. Hindi ko na babagit. Huwag niyo na sabihin, hindi ko na kabilanggit eh. So this is hindi ko na alam eh. Sa CWC po ito na nagkaroon kami ng bonding. Tapos, yun, kinausap niya ako. And after that, 2011, sabi ko sa sarili ko, sige, sisirosohin ko. Part-time ko siya ginagawa, pero I have a full-time attitude kahit part-time yung oras ko. Kaya kung ikaw part-time ka, estudyante ka, nagtrabaho ka, you can do this part-time yung oras mo, pero with full-time attitude naman. Maganda yun. Tama ba? Okay? So, because of doing that, 2013 ito, pakita ko lang, nagkanta kami ng training nito, attendee po ako niyan, pinagawa kami ng dream board. Dream board making kami. May mga pangarap pa kayo? Yes! Kumusta yung pangarap nyo ngayon? Okay? So ito, ginawa ko siya 2013. Sabi sa amin, lahat ng pangarap mo, ilagay mo. So, ang nilagay ko dyan, hindi lang masyado makikita. Actually, buhay pa yan nandun sa bahay. Naglagay ako dyan ng travels, ng sapatos na Lacoste, ng savings, ng Shariol na bracelet, Lacoste na damit, sasakyan. At ito yung first car ko, Hyundai Accent, yan yung nabili ko. When I started, 2 years, 8 months, nakabili ako ng sarili kong sasakyan. Because of this kind of industry. Okay? So 23 ako, nag-start. 25, I was driving my first car because of this kind of industry. Dahil sa network marketing. Sarap ba yun? 25. So ngayon, after, fast forward, 2021, di ba nagkaroon pandemic? Ang sabi sa akin ni Mentor Joseph, bro, maglabas ka na ng pangalawang sasakyan. So dapat, ang kukunin ko noon is a Ford Ranger, hindi Raptor, pero yung Ford Ranger. Kaya lang, since pandemic, hindi siya na-approve. So sabi niya, backup ka muna ng isa pa na plano. Kuha ka muna ng second hand. Sabi ko, sige. So ginawa ko, search ako sa Facebook, hanap ako ng second hand na pwedeng, magugustuhan ko. Then may nakita ako. Pinuntahan ko siya sa, dito lang within Ligas, nakita ko, sabi ko, sige, okay na to. Gusto ko siya. Binili ko that time mismo. After a day, binili ko kagad siya. So, ang kwento niyan, simple lang. 2013, ito yung ginawa kong dream board. May nilagay akong kotse dyan, kulay blue na Hyundai Tucson. Kulay light blue na Hyundai Tucson, 2014 model that time. Okay, nilagay ko siya mismo dyan kasi nagandahan talaga ako 2013 Tapos, nung 2021, nung bumili ako ng sasakyan, hindi ko na po nakikita tong dream board kasi nung lumipat kami ng bahay, naitago ko po yan. Hindi ko na nakikita. Pero before that, nakikita ko yan araw-araw bago ako lumabas ng bahay. Naka-display yan sa labas ng pintuan. Nakikita ko yan everyday.
So 2021, nagkaroon ako ng training sa international. I was talking about dream board making. Naalala ko, sabi ko, nasaan na ba yung dream board ko? Pinakuha ko sa yaya ko. Tapos nung pinakuha ko, alam mo, doon ako kinilabutan. Bakit? Kung ano yung nilagay ko na sasakyan ng 2030 na pangarap ko, yun pala yung nabili kong sasakyan mismo ng 2021. Kung makikita nyo nandyan sa labas. Same color, same brand, same lahat. Kung ano yung nilagay ko dyan, yun mismo yung nabili ko. So imagine, hindi ko po nakikita na to. Pero para bang pinagtagpo ng tadhana na makikita ko siya. Kaya pala sabi ko, kaya pala hindi ako na-approve ng brand new that time na Ford Ranger. Kaya pala sinabihan ako ni Mentor Joseph na maghanap ka ng isa pang backup mo na kotse muna for the meantime kasi bubuuhin na natin yung technocrat na team. Kaya pala nangyari yun kasi makukuha ko talaga to at para talaga pala siya sa akin. Tama ba? Oh, kaya very powerful pag may pangarap ka at may dream board ka. Okay ba yun? Yeah. Alright? So at least, yan lang naman yung pinaka-shortcut ko na pagdating sa results. Within the industry sa 16 years, nakapag-travel na po tayo in ibang countries. Actually, ang dami ng countries. Ito, hindi na to updated. Okay, local, Cebu, Baguio, Boracay, paulit-ulit na. Palawan, kailang balik na sa Palawan. Di ba dati Palawan pawn shop lang, ngayon Palawan, nakakapunta ka na. O, di ba? Macau, I've been in Macau twice. Hong Kong, I've been in Hong Kong 5 times. Paulit-ulit, pabalik-balik. Disneyland, pupunta. Tapos may travel incentive, pupunta. Korea, I've been twice. I've been there twice na sa Jeju Island, South Korea. Tapos sa Seoul, South Korea. Tapos Thailand pa kami with my family. Nag-Taiwan pa. Ang dami na. Paulit-ulit. So, it's because of this kind of industry. Gusto nyo ba makapag-travel? Yes! Oh. Saan ang gusto nyo mag-travel? Kenya. Boracay? Yes! Africa? Ang ganda mag-travel ngayon, may mura ngayon kasi nag-seat sale. Yung Cebu Pacific. International, ano ngayon? Piso sale. Iran ang pupuntahan. Tapos Israel. Oo, tapos walang balikan, papunta lang. Oh, pwede kayo pumunta doon. Okay? So, sige, start tayo. At least para nagkaroon na ako ng brief introduction para sa mga hindi pa po ako kilala. So, this is our new Ascenders Orientation. Ready na ba kayo for our training? Yes! Ready na ba kayo? Yes! Itaas nyo naman yung energy. Ready na ba kayo? Yes! Dapat ganyan. Alright? So, this is a special training na siguro I don't know kung first time nyo maka-attend. First time nyo maka-attend? Yes! Oh, first time nyo talaga kasi first time din natin gagawin to eh. Tama? Okay? So, ito po pag-usapan natin. Pakibasa nga muna ng mission natin. We help committed dreamers grow by providing clarity through proper rules, structured learning, and reliable system that will create impact beyond profit. Okay, naiintindihan nyo ba yun? Hindi. Ano ibig sabihin nito? We help committed dreamers. Dreamers ba kayo? Yes! Okay. Na mag-grow by providing clarity. Ibig sabihin, kaya nga tayo may mga trainings, clarity and activation, because we want you to be clear with your goals. Tama ba? Tama? And dahil sa may goal ka, gusto natin, may proper tools ka na eh. May proper tools ka, may structured learning tayo, tapos may reliable system dito kay Ascendra. Before, just konting before sa una namin ginagawa sa company, walang ganito. Magulo. Kaya nga kanya-kanyang team, kanya-kanyang gawa ng kanilang system. But this time, mismong galing kay Ascendra, meron na tayong proper tools, meron na tayong structured learning, tapos may sistema na tayo. Gets ba? Yes. That can create impact beyond profit. So, ibig sabihin, mas mag-create siya ng impact. Ang pera susunod na lang. Gets? So, hopefully, matandaan yung mission natin, ha? And our vision is, pakibasa ulit. Ascendra International will be the most dependable partner in creating the LLS industry. Yeah, naniniwala ka ba na ang Ascendra puputok to next year, this year? Yes! You know why? Isa sa mga idol natin na company, hindi ko na po babanggitin kung ano, basta may siya, may ganito siya sulat ko ha, may ganyan siya tapos may M siya sa dulo. Oh, okay, basta, yun na yan. Sige, dagdagan ko pa, may A dito, yan. Sila nag-start 8 years ago
kumbaga ano natin sila idol natin sila sa industry. Nag-start sila 8 years ago. Pero the first 3 years, hindi po sila masyadong matunog at maingay. And pagpatak ng 3rd year onwards nila hanggang ngayon, grabe po ang ingay nila sa industriya natin. Tama? One account policy din. So, ibig sabihin, pag may nauna, may... And sino yung susunod? Siyempre tayo. Because of the credibility pala, credibility and integrity ng founders, tama, ng mga founding partners, ng mga kasama natin, and also, mga batikan na yung mga success partners nyo sa ganitong klase ng industry. Alright? So ito, pag-usapan natin. This is the core values. Minsan, nakafocus lang tayo, pag nag-network, nakafocus lang tayo saan? Income, recruit, di ba? Pera. Pag nakikita mo yung tao, ang tingin mo, uy, 1.7 na. Di ba? Pag may nakita kaibigan, uy, 1.7 to. Bakit 1.7? Pag nag-join to 1.7 8.5, di ba? Yung 8.5 associate. Oh. Tapos pag nakita mo naman may pera, uy, naku, ano to 45K to. Ang tingin mo, ano na di ba? Ang tingin mo, consultant. Tama? So ngayon, para mas maintindihan nyo, this is our core values. Ang Acentra, purpose-driven. Ano ibig sabihin ng purpose-driven? Binibuild natin dito, ikaw, ano ba purpose mo? Ano ba purpose mo? Ba't ka ba nag-Acentra? Clear ba sa'yo kung bakit? Ano purpose mo? Tama? Gets ba ako? Ang purpose mo is, hanapin mo. Dapat malaman mo, kaya nga purpose-driven, dapat hindi lang to puro pera, pero may purpose ka, bakit mo siya ginagawa rin. Alright? Second, we transform lives dito sa Acentra. Hindi siya basta-basta lang na pag nag-join, kikita ka na, tapos pababayaan mo yung tao mo. Ang goal natin pag nag-join, dapat i-transform natin yung buhay nila, matutulungan natin sila. Clear ba tayo? Yes. Second, connection. Hindi lang dito dapat, again, ulitin ko, puro pera, pero dapat binibuild mo yung connection mo through your SPs, through your GPs, sa mga downlines mo, sa team mo. You are building relationship sa kanila. Tama? Yung iba, pag nag-join, ano ginagawa? Bago mag-join, grabe makipag-communicate. Grabe mag-connect. Pero nung nag-join na, wala na pakialam. Di ba? The more stronger yung relationship na nabuild mo sa kanila, the more stronger magaganda yung network mo at yung magiging empire mo. So kaya dapat, again, one of your core value dito din is makapag-build ka ng connection sa tao. Okay ba yun? Yes. Okay. Pangatlo, commitment. Committed ba kayo dito sa Acentra? Yes. Ano ba yung commitment ninyo dito? Kasi yung Acentra, they are very committed. Natulungan tayo. Tama, nakita nyo naman yung founders, sumikot, pumupunta, nagpapagod, di ba? Nagsisipag. They are very committed. Ang question, ikaw ba committed ka rin dito? Yes. Yung parang hindi naman Ulitin ko tanong, committed ba kayo sa Acentra? Yes. Yung yes galing sa ilong di ba? Guys, dapat committed ka. Ano yung tatlong commitment? Ano yung una? I'll try. Pwede kung bago ka, ay, try ko lang yan. Parang maganda. Or, ano yung pangalawa? I'll do my best. Ano? I'll do my best. Kailangan question, what if your best is not good enough? Diba? Just once ko kinanta Oh. Pangatlo, I'll do whatever it takes. For sure, yung iba sa inyo dito nag-burn bridge. Ano yung burn bridge? Iniwan na yung pamilya. Hindi naman iniwan totally. Pero dyan muna kayo, dito muna ako, ayusin ko muna. So, dapat committed ka. Kasi kung hindi ka committed, yung gusto mo 1 month pa lang, 2 months, 3 months, kumikita ka na kagad ng maganda. Hindi pa rin It will take time. May journey ka na gagawin. Dapat mag-commit ka muna 100% by hook or by crook. Kahit na nahihirapan o kahit may challenge, since nag-commit ka, tutuloy-tuloy ka. Gets ba ako? Yes. Kaya nga po kami tumagal sa industriya. Kaya ako, good example, 16 years. Walang bihira ang mga networkers na umaabot ng 16 years. Bakit? Yung iba, 1 year pa lang, nag-for good na sa mga bahay nila. Ito malupit, wala pang 1 year. May iba 3 buwan pa lang, nag-for good na. Kasi maraming ganun Based from our experience before, lalo na pag na-sponsoran, tapos pag hindi na-sponsoran, ay nag-for good din. May mga ganon.
Kaya dapat, habang andito, you maximize kung talagang committed ka. Okay ba yun? Pero for sure, I know committed naman karamihan. Bakit? Yung mga hindi taga Bicol, pumunta ng Bicol. Doon pa lang nakikita na yon, commitment na yon. Tama? Ang kailangan lang, dapat, ituloy-tuloy mo. Consistency. Gets? Committed ka ba sa pangarap mo? Alright? Pang-apat, inclusivity. Ano ang inclusivity? Ang maganda po kay Ascendra, hindi dito pinipili kung matalino ka, kung hindi ka matalino, estudyante ka, o may trabaho ka, wala kang trabaho, tambay ka, wala. Matanda ka na, bata ka, wala. Ang inclusivity, ibig sabihin, lahat pwede kay Ascendra. Wala ditong namimili na maitim ka, maputi ka, wala. Tama ba, Kebs? Yes. Tama ba, Marty? Oh. So, ibig sabihin, kahit sino pwede. As long as mataas yung pangarap. Okay ba yun? Yes. Panglima, ano yung panglima? Innovation. Nag-i-innovate ba tayo? Yes. Kaya nga tayo AI, powered. Ano ibig sabihin nun? Artificial intelligence power. Trend ngayon yung AI. And nag-i-innovate tayo. Ang maganda, pag bata pa ang founders, marami silang ideas. And pag bata pa, syempre, naandun sila sa very aggressive, pati yung mga ideas nila, sobrang ganda. Kaya meron tayong AI, may turbo AI, and we are very excited kasi ang dami pa nilang in store for us na ibabato. Nag-uumpisa pa lang. Sabi nga ni CSO the other day, 1 month pa lang tayo. Tama ba? March 7 ngayon. Bukas, 1 month pa lang tayo. Oh, palakpak kayo naman. Kaya yung iba nag-iisip parang na low moral na kagad o na grabe naman. 1 month pa lang po tayo. Tama? Oh, bukas pa lang yung 1 month natin. Kaya huwag mong iisipin yung 1 month ka na to. Ang tingnan mo, ano yung binago sa'yo nung nag-start ka dito. Tama? Kasi yung iba tinitingin, 1 month na ako, wala pa rin. Diba? Sinabi mo pa yung wala. Kung nag-focus ka sa wala, di ba dapat 1 month na ako, ang dami ko nang natututunan. Tama? Kailangan lang i-twist Kailangan lang ayusin yung mindset. Alright? Number 6, integrity. Importante ba to? Yes. Tama. Again, ang pera susunod na lang. Pero isa lang ang pangalan mo. Dapat may integridad ka. At ako sa tagal namin, sa lahat ng nakasama ko, nawala to, at may mga pera na ginalaw, ay, wala na po. Oo, wala na sila. Basta, wala na sila. Kaya dapat yung pangalan mo, pangalagaan mo, kasi isa lang yan. Tama? Dapat you have your integrity. Kaya nga kay Ascendra, yung integridad pa lang ng founders natin Kaya kahit kumikita na kami sa previous company, talagang wala. Iwan na. Umpisa ulit. Because of the integrity and credibility ng founders natin. And lastly, alignment. So ano yung alignment? Ikaw, align ka ba? Yes. Align ka ba sa pangarap mo? Yes. Align ka ba body, mind, and soul? Yes. O baka mamaya gusto mo lang kumita ng malaki pero yung katawan mo ayaw gumalaw. Yung utak mo yung gusto, yung katawan mo ayaw, yung kaluluwa mo, yung soul mo, walang kwenta, iba iniisip. Di ba? Kasi maraming ganun. So dapat tayo, isang galaw, okay? Kasi pag gumagalaw ang isang team, tapos pare-pareho at uniform yung ginagawa, mas madali yung magiging success ninyo. Yes. Kaya dapat, you are aligned sa gusto mo mangyari sa'yo. Tama ba yun? Yes. O, doon pa lang tapos na po tayo. Yun na yung now. Okay. O, palakpakan nyo naman. Core values pa lang yan. Okay? So next, eto naman, this is our culture. Sa mga nag-uumpisa, para just to be familiar. Okay? Ang sponsor nyo, anong tawag? Success partner. Okay. O, SP. Tama? Pag uplines mo, o downlines and crosslines, anong tawag mo? Okay. Or? GP. Oh. So, SP or GP. Tanggalin na po natin yung tawag na, ayan, kasi bago na Okay? Kaya lang, syempre, pag nag-network ka na before, medyo challenging pa rin naman, nasanay na Pero sa mga bago, kaya nga yung culture natin, binabago natin, para dapat ito na yung tawag nyo. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. Second, ayan, tingnan nyo na lang, yung account sa tawag na is enrollment, yung owners is founders, okay, company directs is founding partners, ang business presentation natin, hindi na uso na yung may lalatagan ako.
Di ba may mga ganon? So mga dati, ngayon dapat AI forum, okay, may presentation, check release, ayan, si Cell is a Senders Assembly. So yan po yung mga pangalan, mga sum of ano lang, kailangan nyo matandaan. Okay, so our calling, ano ba itong our calling? Shift from luck to real entrepreneurship. So ibig sabihin nito, dapat, hindi lang puro swerte-swerte, dapat talagang yung ginagawa mo, totoong negosyo. Okay? Shift from focus sa pera sa mastery. Ano ibig sabihin ito? Hindi ka nakafocus sa pera, pero nakafocus ka, gumaling ka. Kasi pag gumaling ka, ang pera susunod na lang. Tama ba yun? Pag nakafocus ka sa pera, malaking problema yan. Bakit? Kasi ikaw lang mismo kikita niyan later on. Tama? Ang gusto mo lang, ikaw palagi, ikaw bida, ikaw lahat, hindi pwede. Dapat, if you want to be financially successful ng pangmatagalan at long term, nakafocus ka sa mastery mo, para pag nagkaroon ka ng mga downlines, matuturuan mo sila ng tama. At pag nagkaroon ka ng maraming downlines na magagaling, for sure, kikita ka at susunod yung income mo doon. Gets nyo ba ako? Yes. Okay. Pangatlo, shift from confusion to clarity and competence. So kung naguguluhan ka, kaya nga tayo may clarity and activation, may mga structured learning, may trainings, para hindi na po magulo sa'yo lahat. Dapat ikaw mismo, gagawa ka na ng module mo para yung mga mapapajoin mo, hindi rin magkaroon ng confusion. Dapat may clarity din, malinaw din sa kanila na pag nag-join sila, ano gagawin nila. Di ba ang iba sa inyo ang gagawin? Pag may nag-join, may learning hub, panoorin mo. Yun lang ba yun? Yun lang ba yun? Ano dapat? Di ba dapat tuturuan mo? Ang pinaka-the best, lahat ng kailangan mo matutunan at matutunan ng downlines mo o ng GPs mo, binibigay na ni Asedra. Kaya lang, pag inasa mo lahat ng doon, sila matututo, hindi ikaw. So mas maganda, again, mastery, matuto ka, para pag natututo ka, ikaw magturo sa kanila. Pag tinuturuan mo sila, sino natututo? Pareho kayo gumagaling. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Yes. Okay? So this is our calling. Okay, so guys, ito yung Ascend training natin. So ito yung new Ascenders orientation para at least clear po sa inyo. Ano yung Ascend? Attitude, skills, clarity, indication for network development. Okay. So, eto may mga check-in tayong tinatawag para mas maging clear lang. Para mas maging clear. Okay? C is check-in. Okay, sa loob ng check-in, yan yung laman yan. Okay? Meron tayong lift-off. Okay, so may lift off 1 hanggang 4. Meron din tayong elevate. Okay, yung elevate natin, ayan, may mga trainings tayo for that. Also for alignment, meron din. And meron din for reach. Para to sa mga matataas na yung posisyon. So normally, nandun pa lang tayo sa C, tapos sa L. More on basic muna. Tama? Okay? So we will be discussing, syempre, ito. Check-in 1, mindset. Ayan, before you win the market, you must win in the mind. So ano ibig sabihin yan? Ulitin ko, katulad sabi ko kanina. Bago ka gumaling, kailangan mo munang mastery. Kailangan mo pag-aralan. Sa mga bago dito, marunong na ba kayo mag-present ng AI forum? Yes or no? Yes. Di ba? Di ba? Dapat marunong na kayo. Dapat master mo na yan. Dapat 1 week lang, kaya mo na i-present. Ako kasi naalala ko when I started this industry sa previous company, 1 week pa lang, marunong na ako mag-present. Hindi nga lang ganun kagaling, pero pinag-aralan ko. Bakit? Kasi 1 week pa lang, may invite kagad ako. May na-invite ako sa office. Okay na ba magkwento? Yes! May na-invite ako sa office. Tapos sabi ko dun sa SB ko, sabi ko, kaibigan ko, kababata ko, bro, may invite ako sa office. Pwede bang i-guide mo ako? Hindi ko alam eh, 1 week pa lang eh. Sabi niya, sige, ikaw mag-present ng product, ako ng marketing plan. Sabi ko, sige, okay yun. Di pinag-aralan ko ano? Product lang. Okay, dali lang eh, may business kit dati eh, nakita ko lang. Oh. So pagdating namin sa office, sabi ko, wala pa yung ano ko ha, SB ko ha, yung upgrade ko. Hindi, okay lang, sige. Upo kami stable, present na ako products. Patapos na ako ng products, sumisilip ako, wala pa rin. Sabi ko, naku, parang madadali ako doon, na-Indian ata ako. So ang ginawa ko, pinresent ko yung marketing plan. Hindi ko alam eh. May idea lang ako. Nadaanan lang eh. Pero hindi ko alam.
Hanggang natapos ko yung presentation, nakauwi yung prospect ko, yung apply ko, nakaupo lang sa couch. Nandun lang pala. Bad trip ako, 1 week pa ako, hindi pa ako train. So sabi ko sa kanya, pucha naman bro, akala ko ba ikaw yung marketing plan? Alam mo sabi niya sa akin, nagawa mo ba? Oo, kaya mo naman pala eh. Sabi ko, walang yan to. And because of that, sabi ko, doon ko naisip na hindi ako aasa ng basta-basta lang sa apply ko. Ang gagawin ko, pag-aaralan ko to because may initiative ako na gusto ko matuto ng mabilis para sa next time, hindi na ako aasa sa kanya, sa akin palang kaya ko na mag-present. Okay ba yun? Yes. So kayo, gusto nyo bang gumaling? Yes. Dapat may initiative ka. Ako dumating sa point after that na nangyari yon. Everyday, nagsusulat ako sa papel ng pabaliktad para lang mabasa ng kaharap ko, baliktad ako magsulat. Lahat ng letter A, di ba? Nagsusulat ako dati, baliktad eh. Dati since field presentation, ang pagsusulat dati, pag ito yung papel, di ba ito ako, ito siya, di ba pag sinulat ko, alangan naman ganito, tapos ipapakita ko. So ginagawa ko, sinusulat ko yan, pabaliktad. Natuto ako. Hanggang, pag nakikita na niya, di ba, pag mag-i-explain ako, no, number 1, dito kikita ka ng direct referral bonus. Tapos number 2, may match sales. May mga ganun pa explanation. Baliktad. Hindi nila naintindihan, pero na-amaze sila ng sulat kung baliktad. Tama? Desidido ba matuto? Yes. So dapat, galingan mo talaga sa una pa lang. Matuto ka na. Okay? Before you win in the market, you must win in the mind. Okay, matuto mo na. Ayan. So dito tayo. Ito pag-usapan natin. So 10 critical flight failures of network marketing. In network marketing. So ito, nakadesign yung training ng NAO, especially this one, para siyang sa pilot, para siyang sa aeroplano. Okay? Kaya nga, flight failures. Sino nakasakay na ng aeroplano? Yan. Sino yung first time na nakasakay na? Sino yung first time na nakasakay? Ano na-feel nyo? Kinabahan ba? Yes. Oh, sino yung first time na pagsakay, sumigaw? Sino ba yon? Ah, okay. Wala, hindi naman siguro sumigaw. Nagulat lang. Tama? Oh. Yung nakakita na ng aeroplano, nakakita na. Meron dito. Hindi, ito to. Sino yung hindi pa nakakasakay? Nakakasakay aeroplano. Yung dami pa. Okay. So, don't worry kasi dito kay Acentra, this will be your first time for sure na makakasakay kayo ng aeroplano. Kasi pag nagpa-Metro Manila, syempre, para hindi na mag-bus, mag-airplane tayo next time. So, makakasakay kayo first time nyo. Tama? Si Jolly naman, first time na ito sumakay ng aeroplano from Cagayan de Oro to Metro Manila. Tama? Bago pumunta dito. Okay? So, okay, sige, ito pag-usapan natin. Number 1, makibasa nga po. Small time attitude. Ayan. Flying low when you're built on attitude. So, importante ba yung attitude sa ganitong klase ng business? Yes. Gaano ka-importante? Ano? Gaano ka-importante? Dapat, hindi small time yung attitude mo. Negosyante ba kayo dito? Yes. Kumbaga, we are training you to become a big time na businessman. Big time entrepreneurs. Hindi tayo small time na mga chipipay na negosyante lang. Ang usapan natin dito, pangarap. Small time ba pangarap nyo? Hindi. Siyempre hindi. So mag-uumpisa din siya saan? Sa ugali mo. Tama. Dapat ito muna mabago. Dapat ang tingin mo sa Acentra, small time o big time? Big time. Small time o big time? Big time. So kailangan ba maayos din mismo yung attitude mo? Yes. Sino yung mga 3 months above? 3 months. Meron ba? 3 months? Hindi. 1 month below na lang. 1 month below. Sa mga 1 month below, ito po ang pinaka-importante na mabago natin. Kung ano yung mga default nyo na ugali before na small time, tanggalin nyo na yun. Bakit? Magkikreate ka ng panibagong ikaw na mayaman ka dapat dito kay Acentra. Yes. Kaya dapat hindi na pwedeng ipapasok mo yung mga mindsetting mo before o yung mga natutunan mo dati dito kay Acentra. So dapat may empty cup ka, ang attitude mo dapat may ano ka? May tinatawag ka na GLLA. Ano GLLA? Good listening and learning attitude. Meron ba kayo nun? Yes or no? Tingin kayo lahat sa akin. Testingin natin. Walang kahawak ng cellphone. Tingin mo na. Okay, dapat lahat nakatingin mo na sa akin. Lahat ba kayo may GLLA?
Ano ulit ang GLLA? Good learning, listening, attitude. O, hindi sabay-sabay. Isa pa. Good learning, listening, attitude. Good? Ano ba talaga? Good learning. Good learning. Good listening and learning. O, ulit. Ano nga ulit? Good listening and learning, attitude. Good listening and learning. Attitude. Tingin muna ulit kayo sa akin. O, sundin nyo nga ako. Hawak nga kayo dito sa noo, sa noo. O, yan. Okay, kaliwang kamay ha, kaliwa. Kaliwa. O, hawak naman kayo sa tenga, sa tenga. O, hawak naman kayo sa mata, sa mata. Kailan naging mata yung ilong? Sige baba. May nakita ko, mata, mata. Kailan napunta yung mata sa ilong? Uulitin ko, good listening and learning. Listening pa lang, wala na, sablay na eh. Diba? So dapat, nakikinig, tapos, ano ulit to? O tama, doon pa lang eh. Ano ba nakakagulo sa listening and learning? Kaya nga ito test lang to eh. Kung talaga, ano kaya? So dapat ang mindset mo, hindi ka po, pakibasa nga, acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Lalo na po sa mga matatagal na, yung mga nakasama ng previous company, tas ayaw na maganda ng training. Naku, ito mga sakit niyan, acne. Yung mga pag mag-a-attend, gusto palagi nasa likod na ang upuan, minsan nakatayo na lang dyan, minsan nasa labas. Wala, yan yung mga magpapabagsak sa'yo. Yan ang magiging flight failures mo later on sa industriya. So dapat, kahit na, alam mo na yung sinasabi ng speaker, hindi ka acne. Dapat tumatawa ka pa rin. Kahit, yung iba kasi ganito eh, ay alam ko na sasabihin na, unahan ko na yan. May ganun na eh. Sasabihin yung katabi, yan sasabihin na yan ni SP ito na yan. May mga ano na, pangunguna na. Di sana ikaw na nandito. Huwag kang acne. Ang iba kasi ang daming ganito. Sakit to ng mga networkers talaga. Kaya dapat matanggal nyo siya. Okay ba yun? Yes! Pag sinabing attend, attend. Dapat ang attitude mo, empty cup. Okay? Ano yung empty cup? Walang laman. Dapat yung, hindi naman walang laman yung utak. Di ba? Ano na yun eh. Bobo na ata. Dapat ano lang, kahit may alam ka sa labas, marami kang alam, pagdating sa industriya natin, since bago ka, wala kang alam. Okay ba yun? Yes! Diba? Parang ano lang yan eh, asking the right question to the right person. Kung masakit ngipin mo, kanino ka lalapit? Dentista o abogado? Kung masakit ang ano mo, ulo mo, kanino ka lalapit? Sa nanay mo, sa girlfriend mo? Ba't yun? Pareho, di ba? Kasi yung sa girlfriend, at sakit ng ulo ko, ay, kawawa ka naman. Ay, mga ganun eh. Sa nanay mo, ikaw kasi, lumabas ka pa eh. Paano kung may sira yung tubo ng bahay nyo, tubig, kanino ka lalapit? Tubero o dentista? Pag may sumagot ng dentista, pupupukin ko. So, ano yung sabihin nun? Dapat tinatanong mo yung tamang tanong sa tamang tao din. Bakit yung iba? Nakita ko yung ganitong, nakita mo yung network marketing, tinanong mo nanay mo. Masasagot ka ba ng maayos? Hindi. Ask the right question to the right person. Biktima ako nito dati. Nung na-invite ako 2007, naka-attend ako sa Mary Kay na presentation, yung mga pambabae pa, lipstick eh. Napunta ako para lang makikain eh. Pag-uwi ko ba? Ay ko, may nakita ko magandang opportunity. Tapos sabi ko, ganito. Sabi niya, ay nako, di yan totoo. Huwag ka maniwala dyan. Galing na ako dyan. Yung sabi niya sa akin. So ako naman, okay, hindi ako naniwala. Fast forward 2010, ako yung nakita ko ulit, pero ako na yung nag-decide na gusto ko nang sumali. Tama. Kasi minsan, may maraming mga magsasabi sa'yo na dimon-dimon. Alam mo yung mga dibil-dibil, may mga ganyan na, sasabihan ka niyan, huwag ka dyan. Hindi totoo. Wala yan, niloloko lang kayo dyan. Maniwala ka sa kanila kung sila magbibigay ng pera sa'yo. Tapos sila bubuhay sa'yo sa buong buhay mo. Pero kung hindi, mag-isip-isip ka. Gets niyo ako? Gets niyo ako? Yes! Kasi maraming ganyan eh. Kaya again, yung attitude mo dapat is, empty cup. Dapat gusto mo, yung seeker mindset ka. Gusto mo palaging matuto ng bago. Okay ba yun? Yes! Okay? Ito may susulat ako dito pakibasa po ng maayos. Tingnan nga natin.
Pakibasa nga po. Pakilakas. It's now here. Okay, o may narinig ako Opportunity is now. Pero may narinig din akong opportunity is no. Where? Is no. Where? Yung iba is now here. Anong difference doon? Pag ang nabasa mo is opportunity is nowhere, ibig sabihin, medyo ayusin mo pa yung mindset mo kasi baka negative yung nakikita mo. Pero pag ang nabasa mo is opportunity is now here, congratulations, kasi kahit pa paano, positive na yung naisip mo at mindset mo. Okay? Gusto ba ng kwento? Yeah! Wala. May isang empleyado, tapos may isang amo. Sabi ng amo sa kanya, sa empleyado niya, sa salesman niya, "Salesman, punta ka sa Iran. Tingnan mo yung market ng sapatos doon." Pumunta din. Ayun, binomba, patay. Pagpunta sa Iran, sabi niya, tumawag, "Boss! Ang pangit ng market dito. Walang nagsasapatos. Uwi na ako dyan." So, hindi na kontento yung boss. Nagpatawag ng isa pang salesman. Sabi niya, "Punta ka sa Iran, tingnan mo market ng sapatos." Ano sabi ng salesman? Excited, "Boss, grabe, ang ganda ng market dito. Hindi nagsasapatos ang tao. Tayo ang magtuturo para magsapatos sila." So, yung isang salesman, ang nakita is walang opportunity. Yung isang salesman, ano nakita? May opportunity. Sabi nila sa Bicol, wala daw opportunity. Kaya maraming umalis sa Bicol, pumupunta ng Manila. Maraming nagsasabi sa mga lugar ng mga yung medyo urban, rural areas, wala daw opportunity doon. Pero bakit? Marami din ang yumayaman sa lugar na yun. Tama? Yung mga Bombay nga, nagsipuntahan ng Bicol eh. Dati nakamotor, naniningil. Ngayon, mga nakakotse, SUV pa. Dati nakapayong, ngayon hindi na. Kotse na eh. So, ibig sabihin, ang opportunity nakadepende kung paano mo siya titingnan. Nung bumagyo dito, dati, nung Reming, 2006, daming namatay dahil sa bagyo. Tapos sinabayan pa nung Mayon, nung Lahar. So, anong nangyari? Crisis ba yung lugar? Yes. Oo, pero actually, crisis is just transfer of power. Ano yung sabihin nun? Maraming nawala ng trabaho, pero marami din ang kumita sa negosyo. Sino yung nag-boom nung bagyo, nagnegosyo? Gasolina, nagbenta ng yelo, o nagbenta ng pansit canton, nagbenta na yung mga nagpapa-charge, generator, ang dami. So, ibig sabihin, transfer of power lang. Kaya dapat ikaw, ang nakikita mo palagi, yung opportunity. Okay ba yun? Yes. Clear ba tayo doon? Yes. So, para makita mo siya, dapat yung attitude mo, hindi pang small time. Pang malakihang negosyo dapat. Okay ba yun? Yes. First 5 of your friends, kung ano sila, ganun ka rin. Kaya careful po kayo sa mga nakakasama. Careful po kayo sa environment. Kasi kaya nagiging small time yung attitude mo, it's because of your environment at default na pinanggalingan mo. Kung pinanganak ka ng mahirap, for sure, ang makikita mo palagi is gets niyo ako? Pag pinanganak ka naman na may kaya o mayaman, ano makikita mo din? So dapat, dikit ka kung ikaw pinanganak ka ng medyo hindi pinagpala, so ano kailangan mo gawin? Dikit ka sa mga mayaman. Hindi yun pagiging social climber kasi may sinasabi ng iba na, ay, dumidikit yan kasi social climber. Hindi. Hindi lang nila naiintindihan na gusto mong sumama sa kanila kasi gusto mong matutunan kung paano sila mag-isip. Yes. Ang maganda sa ganitong klase ng industriya sa atin, sa Acentra, nag-join ka, upon joining, di ba yung pinakamababa na package, associate, 8.5, nagbayad ka ng 8.5, ano binalik sa'yo? Actually, hindi yung products. Sa 8.5 na nilabas mo, nagkaroon ka ng mentor, nagkaroon ka ng office na hindi ikaw ang nagbabayad, nagkaroon ka ng building na naandun, nagkaroon ka ng tao na magaguide sa buong buhay mo, natuturuan ka pa paano kayo mama, tuturuan ka paano maging tamang tao at maayos sa tao. Ako sa 16 years ko, Diyos ko, pati problema ng downline ko sa love life, naging guidance counselor na ako, financial advisor, naging tatay pa ako, di ba lahat eh. May downline ako dati, 65 years old. Nagrereklamo yung anak daw niya. In-explain ko pa yung punto ng anak para maintindihan niya. Lahat eh. Di ba? So yun ang maganda sa negosyo natin. Kasi matututo ka dito, hindi lang sa network, pero matututo ka dito sa buhay. Na pag ito, sineryoso mo,
later on, ikaw din magpapasalamat. Marami ako na-meet, marami ako mga naging downlines before ng mga estudyante, 20 years old to 25 years old. Some of them nagtuloy sa ganitong business. Some of them hindi na nagtuloy. Pero yung mga hindi nagtuloy, alam mo, nung nakikita ko sila sa Facebook at nakaka-chat ko, successful sila sa mga career nila ngayon. And one thing, tinanong ko sa kanila, ano yung nakatulong sa'yo kaya ka naging successful? Sabi nila, alam nyo, patawag sa akin, alam nyo po, ang pinaka nakatulong yung mga training po na ginagawa natin before sa industriya. Kasi dahil doon sa tamang mindset, kahit hindi na namin ginagawa yung business, pero naging positive ang mindsetting namin, nadala nila sa ginagawa nila ngayon, naging successful sila sa mga career nila. O, palakpakan nyo naman. Diba? Kaya dapat ang mindset, big time o small time? Big time! Kaya sa mga medyo may problema sa ugali, palit-palitan natin, ayusin natin. Okay? Dapat palagi kang excited at masaya para yung attitude mo, alam mo yung aura mo lumalabas na makakapang-recruit ka talaga ng mga magjo-join sa'yo. Tingnan yung katabi mo. Mukha bang excited yan? Tingnan mo. Tingnan mo. O mukhang inaantok na. Imagine, nag-attend ka ng training, oh. Ito, ang binabanggit ko, 16 years of my experience. Sa labas, may bayad to, mahal to. Dito, libre. Tapos inaantok yung iba. Tingnan mo ulit katabi mo. O, di ba biglang lumaki yung mata eh. Nawala. Kaya nga hindi ko set ng 2 p.m. eh. Kasi pag 2 p.m., Diyos ko, baka nakapikit kayo dito lahat ng antokin ka. Okay? May natutunan ba? Yes! Are you learning? Yes! Number 1 pa lang yan. Hanggang 105 yan. Okay. Oh, pangalawa, pakibasa. Procrastination! Okay. The flight delay that kills momentum. Ano ibig sabihin yan? Marami po ganito. Ang hilig mag-procrastinate. Manya na habit, bukas na lang, mamaya na lang. Kung ano yung pwede mong gawin ngayon, huwag mo na ipagpabukas. May prospect ka. Bukas ko na lang kausapin, inaantok na ako. Eh bukas, biglang hindi na sa'yo nag-reply dahil may nakausap ng iba. Ano ngayon yung itsura mo? Diba? Aray ko. Tama? Oh. Kahit katulad sa aeroplano, kung nakasakay ka na, imagine pa-take off na, tapos biglang may nagpaganyan, tigil. Oh, putol momentum eh. Matidelay ba yung flight? Yes! Yes. Tapos late ka pa. Di ba? Paalis aeroplano, tapos last call na, tinatawag ka na late ka. Oh, matidelay talaga, patigil ng momentum ng aeroplano yon. So kaya dapat, tanggalin niyo yung procrastination. Kung ano yung pwede mong gawin ngayon mo na gawin. Sa mga lalaki, dapat kung may nililigawan ko, kung liligaw, ngayon na, huwag na bukas. Di ba? Yes. Bakit? Baka makuha pa ng iba yung bukas. Tama? O sa mga babae naman, sagutin mo na rin, huwag ngayon. Mag-network ka muna, ayusin mo buhay mo. Di ba? Tama? O kaya sa mga lalaki, ito tip ko sa inyo, kasi sanay tayo, especially ang Pilipino, sanay tayo sa ganitong ugali eh. Filipino time. Alam niyo Filipino time? Yes. Ano yun? Palaging late. Oh, alam niyo ba na pag palagi kang late, binabato mo din sa universe at yung energy mo palagi kang late, for sure yung mga magiging blessing mo, ano din? Late din, delayed din. Kasi sanay ka magmamaya na, bukas na, di ba? Pagising mo sa kwarto mo o sa sahab nyo, imbis na unahin mo ayusin yung higaan mo, mamaya na lang hanggang bukas mo na ulit inayos, di ba? Maglalaba ka, hindi mo na labahan, di ba? Yung underwear mo, 3 araw mo na dinalalab. Diyos ko po, mamaya naglalakad na yan. Di ba? Kusang naglalakad na yan, palabahan. Bakit? Tumubo na yung mga bakterya, lumaki na eh. Di ba? Nagkapaan na, naglakad mag-isa. Kung ano yung pwede mong gawin ngayon mo gawin. Yes! Yes niyo ako? Yes! Kaya huwag niyong gagawin na, ay, bawi na lang ako next month. May na yung kinita ko last month, bawi na lang ako next month. Pag gano'n ang naging mindset mo, palagi mong pinapatagal yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Tama? Yes. Kung pwede mo naman gawin ngayon. Ang iba nga nag-join after 7 months. Yung iba kaka-join after 8 months. Pero nung June, nakita na nila. Tama yung ugali. Dapat nag-join na sana ng June, pero nag-join March. Pinatagal. Magjo-join ka lang naman, di sana nung una pa. Tama? May mga nakakita na ng Ascentra eh.
Kaya nga sa mga kausap nyo, alam mo, mas maganda sabihin nyo, alam mo po, mas maganda sumali ka na ngayon. Kasi darating yung time, 1 year to 2 years from now, makakausap ka po ulit namin, hindi lang ako, marami na po kami. Pag hindi ka pa sumali, nakukukulitin ka pa rin. Kaya mas maganda ngayon ka na sumali para tumigil silang magkulit sa'yo. Di ba ayaw mo na kukulitan? Sumali ka na po, promise. Kasi pag hindi, ang dami mangungulit pa sa'yo mamaya. Totoo yun. Naiwala kayo doon? Yung isa nag-join sa direct ko from Saudi, nakita nila to last June. Hindi pa siya sumabay. Tapos nag-join lang last week of February. Sabi siya pa nagre-reklamo sa akin, dapat talaga sumali ako June pa, nakita ko na to, kinontak na ako ni ano. Sabi ko, ba't di ka pa po sumali? Hindi ko pa priority ngayon. Sayang. Tama? Kaya dapat, habang pwedeng gawin ngayon, ngayon na. Sabihin mo nga, now na. Now na. Ano pangalan ng training natin? Now na. Tama? Ngayon, today, hindi bukas, hindi mamaya. Kaya nga pag may kausap ka, pag may kausap ako, tinuturo ko dito Pag may kausap ka, ang closing ko palagi, mas maganda magpadala ka na po today. Para ngayon na po natin i-process. Para po ngayon na natin maayos. Alam mo yung paulit-ulit yung ngayon tapos today. Yung subliminal sa utak nila, ngayon, today. O sige na nga, today na nga. Nagpapadala din talaga today. Subliminal yon. Alam mo subliminal? Subconscious mo pinapasok sa utak nila na hindi nila namamalayan. Gets nyo? Yes! Kaya iiwasan to. Okay ba yun? Yes! Sigurado? Yes! Kailan ka magkakadirect? Now na! Kailan ka magkakadirect? Now na! Yung iba nauna pero parang hindi kaya nung dapat mag-align yung body, mind, and soul mo. Pag sinabi mong now na, dapat yung kinikilabutan kang alam mo magkakaroon ka talaga ng direct. Diba yung feeling na parang pag naiihi ka na dahil sobrang lamig? Diba? Di ba lamig na dyan, na part na yan? Diba yung pag gumaganong-ganong ka na Hindi mo tama? Pangatlo, pakibasa. Isa pa. Reinventing the wheel. Bisaya man gyud. Reinventing the wheel. Do not reinvent the wheel. Okay? May structured learning na ba yung Ascendra? Yes! May tinuturo na ba kami? Yes! So wala na kayong kailangan gawin. Sundin na lang talaga. Huwag na kayo mag-isip ng sistema pang kung ano-ano. Do not reinvent the wheel. Kasi karamihan ng gumawa niyan, wala na rin. Meron na. May mga nawala na dahil sa ganyan. Nag-reinvent the wheel. Gumawa ng sarili nilang sistema. So, nahirapan tuloy. Diba? Imagine mo, ignoring the flight plans. Alam niyo yung, di ba may aeroplano? Tapos may tower yan. Yung contact nila, yung tower. Nakakita na kayo ng tower? Yes! Beer tower. Ibang tower yung nakita So, ang tower, yan ang nagsasabi kung pwede ka na mag-take off o hindi. I-try mo wag sundin. I-try mong di ba sinabihan ka, pilot, dito ka dumaan sa ganitong runway 24. Tapos ikaw pilot, tigas ng ulo mo, hindi, pwede naman ako dito sa runway 35 hindi mo alam, may aeroplano na magla-landing sa runway 35. Doon yung ginawa mo, hindi mo sinunod yung tower. Ano mangyayari? Magkakabanggaan. Disaster. Ganon din dito. Pag in-ignore mo yung sinasabi ng Ascendra, ng mga SPs, ng mga FPs, ano mangyayari sa'yo? Disaster din. Tinuturo na, gawin na yung tama. Huwag na yung gagawa ka pa ng sistema. Especially, nung nag-uumpisa yung Ascendra, ang daming mga networkers from different companies ang sumabay. At ang gusto nila, yung sistema nila sa mga previous companies nila, ang gawin nila sa Ascendra, which is hindi naman pwede. Kaya nga hindi sila naging successful doon kasi gano'n ang sistema nila. Kaya pag hindi effective yung sistema na ginawa mo before, try mo yung tinuturo namin, baka maging effective sa'yo, mas gumaling at kumita ka pa ng maayos. Yes! Tama ba yun? Yes! Tama ba yun? Yes! Kaya pa ba? Yes! Number 3 pa lang. Kaya, do not reinvent the wheel. Pang-apat. Ano yung low self-esteem? Walang confident. Mababa ba yung confidence level mo? Yes. Mababa? Dati.
Pag nag-uumpisa ka, mababa talaga sa confidence mo. Especially dito. Bakit? Nasanay tayo sa buhay natin, lalo na yung mga bata pa tayo, na yung default natin, I don't know kung naranasan nyo yung, may gusto kang laruan na ipabili sa mall, nung sinama ka, ano sabi ng nanay mo, at wala tayong pera. Hindi tayo bagay dyan, wala tayong pambili. Diba? Tapos paglalabas may mga bisita sa bahay nyo, tapos ikaw lalabas ka, doon ka lang sa kwarto, huwag ka lumabas. May na-experience pa kayo ganon? Yes. Di ba parang kinahihiya ka? Nagbibuild up yun ng low self-esteem. Nung nasa eskwelahan ka na, nag-aaral ka na, ano sinasabi doon? Parang pag nagtaas ka ng kamay, pag nagkamali ka, di ba pagtatawanan ka? Binibuild up doon ang pagiging mababa ng moral mo. Tama? Lahat dumaan siguro sa ganon. Pag nasa school ka, pag mababa grades mo, bobo ka. Tama? Di ba? Yun tingin sa atin. Pero pag mataas ang grades mo, ikaw yung matalino. Ikaw din ang magaling. Pero hindi naman basihan ang grades. Pag labas mo sa eskwelahan, ang basihan kung sino madiskarte sa labas para kumita ng pera. Diba? Ako, based from experience, ang dami kong nakasama ng mga tatalino. Ngayon, ewan ko kung nasaan. Nasobran sa talino at nasa kaka-overtake. Ngayon, ayun. Hindi kumikita ng maganda. Mas maganda pa yung wala kang kaalam-alam. Tapos, kaya mapapansin mo, hindi naman sa totally lahat, pero marami akong nakasama before na mga yung happy-go-lucky nung nag-aaral pa, nung college. Pero sila ngayon yung mga successful, may kanilang mga negosyo. Pero marami akong nakasama dati, mga cum laude. Pa, alam niyo cum laude? Cum laude monyo. Mga cum laude, matatalino. Sila yung nahihirapan maghanap ng trabaho. Bakit? May standard agad sila sa sarili nila eh. Bakit 10,000 lang? Cum laude ako. Di ba? Dumaan din ako doon kasi nung gumraduate ako, taas ng grades ko eh. Gumraduate ako ng Bachelor of Science in Computer Science, top 1 ako ng klase ko. So ang grades ko, plot 1, 1.1, 1.2, 1.0, tataas. Tapos nung nagtrabaho ako, sweldo ko 250 per day. Sabi ko, mali ata itong pinasok ko. 250 per day. Pero at the end of the day, sabi ko, kaya nga ako na-involve dito kasi nakita ko na maliit yung sinusweldo. Okay? So paano mo mapapataas to? Exposure. Kaya sa mga sasabihin sa inyo ng mga SPs nyo, pag ano sinabi nila, sundin mo, gawin mo, huwag ka nang magtanong, huwag ka nang magreklamo, huwag ka nang mag-explain, gawin mo lang. Pag sinabi sa'yo, tumayo ka dito, magsalita ka, ikwento mo kung ano nangyari sa'yo, 3 things to be grateful, gawin mo. Bakit? Binibuild up ka na namin ngayon pa lang. Ako nga, ginawa sa akin, kaya nga pinakita ko yung picture ko kanina, di ba? Ang dami kong rason nun. Pero because of that, nalakas ng loob din na ginawa ko siya, kaya ako hanggang ngayon, dito ako. Tama? Kaya dapat, try lang ng try. Wala namang magtatawa sa'yo dito eh. Lahat susuporta dito para sa'yo. Yun ang maganda sa community natin. Yun ang community ng network marketing kasi susuportahan ka sa gusto mo. Try mo sa mga kaibigan mo, ikwento mo yung pangarap mo. Ano sabihin yan? Motor nga, gulong nga ng motor, di ka makabili. Kotse pa kaya. Diba? So, dapat maayos yung magiging mga kasama mo para ma-build up yung self-confidence mo. Okay ba yun? Okay ba yun? Yes! Lalo na kung pinanggalingan mo, lalo na kung yung iba hindi nakapagtapos ng college, ng high school, may iba elementary lang. Wala yun sa pinag-aralan. Ang importante dito, may kasama ka na mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo, later on gagaling at gagaling ka rin. Okay ba yun? Yes! Okay lang kahit pilipit yung dila, okay lang kung Bisaya, medyo madiin. Ang importante, nasasabi mo, ang importante magaling ka na. Ang importante gumagaling ka na. Okay ba yun? Yes! Di ba? Okay lang kahit sabi mong level, kahit dapat level. Okay lang yun. Ang importante na sabi mo. Tama? Baka pag nabanggit mo, ano yung marketing plan natin? Unified Unilevel. Di ba? O dito kikita ka ng 1K, 2K, 3K. Okay lang yun. Ang importante, nakakapagsalita ka. Okay ba yun? Yes! Okay? Number 5, pakibasa. False expectation. Ayan, false expectations. Kung sa aeroplano, ina-expect mo na may smooth skies, pero grabe pala yung turbulence. Di ba? Alam mo yung nag-join ka dito, akala mo, hindi, lahat, positive eh. Nasobrahan. False positive ang tawag nun. Yung kahit na positive ka pa rin, okay naman yon. Pero minsan, huwag mo naman lokohin sarili mo. Tama? Kaya may mga false expectations tayo minsan na katulad yan. Alam mo nang umuulan, pag sakay mo ng aeroplano, ay hindi, ganda yan.
Expecting smooth skies with no turbulence. Eh dito sa network, normally, para kang nasa nasa dagat. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, may alon. Di ba? Tama? Hindi ko makalimutan, dati may nag-hover kami na pumunta. Sabi niya sa akin, mentor, kaya bang mag-MC in 6 months? Sabi ko, kaya naman. Depende sa'yo. Depende sa'yo. Kasi may nakagawa eh. So, ibig sabihin, kaya. Depende nga lang sa'yo.